Iyo mga kasikal, for today's video magluluto tayo ng isang simpleng pansit habhab ng Quezon. So maglalagay na tayo ng konting baboy. Di na tayo naglagay ng oil, no? Kasi maraming mantika na lalabas dyan. Mamaya makikita nyo kung gaano karami. Ayan, no? Nung pumula na siya, lumabas na rin yung halos lahat ng mantika niya. Yan ang makakain natin pag hindi natin binawasan tong mantika. Yan ang mapapasok na kolesterol sa ating katawan. Kaya babawasan natin siya. And then, naggisa na rin tayo ng bawang. Pero narito na oil, konti na lang tas hindi ko na lang na-videohan yung paglagay ng bawang. Tapos ito, mag-a-add na rin tayo ng sibuyas. Mga ilang segundo lang natin to igigisa tong sibuyas. And then yan, after nyan, maglalagay na rin tayo ng tubig. Hindi na muna natin hintayin kumulo at mag-add na rin tayo ng paminta, ng seasoning. Tansya-tansyahan na lang yan. Konti lang yan nilalagay ko kasi lit lang nung butas kaya akala nyo ang dami. Kita nyo naman yung pumapatak. And then mag-add din tayo ng nor pork cube. Kalahati lang hindi wag yung isang buo. Para maano lang yung lasa ng baboy. And then halu-haluin lang natin sanang matuno yung ating pork cube na nilagay. At saka yung mga seasoning paminta na maghalo-halo na sila dyan. And then mag-add na rin tayo ng soy sauce. Siguro mga 1 teaspoon lang yung nilagay ko or 1.5. Then titikman muna natin kung kailangan natin mag-add ng water. So yun, mag-a-add tayo ng asin kasi medyo matabang pa siya. Pero maglalagay pa tayo siguro ng tubig dito. So yan, nilagay na natin yung 125 grams ng noodles na pansit habhab. Ito tip lang malakas pong kumain ito ng tubig. Kaya kailangan natin mamaya mag-add kasi madaling maiga. Pero ito low heat na lang ito mga kasiklat. Huwag nang high heat. Tapos haluin lang natin siya. Kailangan halong-halo para balance yung pagkakaluto ng mga noodles. Then tinikman ko muna ulit. So yan, kailangan pa natin mag-add ng water kasi medyo may konting alat lang. Sa tingin ko, apoy na tong tubig na to. Tapos yun nga sabi ko, every time mahalo-haluin natin. And then after ilang minuto, ayan, medyo matigas-tigas pa siya. Pero okay lang yan kasi maglalagay pa tayo ng gulay. Steam pa natin ng konti yung gulay na ilalagay natin. Pero hindi na siya ganun katigas sa mga kasiklat. So ito na, napitas ko lang sa ating malit na bakuran. Ang sitaw na pinagiwa-hiwa ko lang ng maliliit at saka ng talbos ng kamote. Pero usually yan nilalagay kasi din nila dito, pechay at saka sayote. Iba naglalagay din naman ng carrots at saka ng repolyo. Depende na lang ho yun. Pero ito, pwede rin kayo maglagay ng kung meron lang kayong hipon Kasi nga, yun lang ang pork ang ating available. Pero talaga nilalagyan ng hipon pa yan. Tapos iba nga yung lechong kawali ang inilalagay dyan. Kaya ang ginawa natin kanina sa baboy, medyo pinapula natin. Tapos siya sa tingin ko, malambot na to, ayos na to. Pero hindi sa ganun kalambot mga kasiklat. Kasi nakikita niyo may konting sauce pa. I-absorb pa niya yan. Saktong-sakto lang yan. Kailangan din na medyo magaling kayo sa tansyahan. Pero ito, pinatay ko na tong apoy nito. Kasi mainit pa yung kawali. So, i-absorb pa niya yung tubig ng noodles. And then, ito na ang ating pansit habhab. Maraming salamat po sa panonood. Pero ito kailangan natin lagyan ng suka dahil hindi nyo ma-appreciate ang lasa ng pansit habhab.
pag walang suka, yan talagang factor niya. Kaya tara, let's go!